'Di ba ang hirap magkaroon ng sleeping routine ang mga babies, especially ang mga newborn? So for this content, I'll be sharing mga tips kung paano mag-create ng bedtime routine sa inyong babies or even sa newborn para mas mabilis antukin at makatulog si baby. Number one is warm bath. For sure, maraming magdi-disagree dito dahil hindi lahat ng baby ay wina-warm bath. Well, I suggest, pwede naman yung punas-punas lang. Basta warm dapat yung magta-touch sa skin ni baby. So according sa research, it helps your baby to relax kung i-warm bath or i-sponge bath mo daw si baby sa hands, sa neck, sa feet, and sa singit. Meron daw siya mga similar effect na nare-relax si baby. Number two is waddle your baby. Sa panahon natin na medyo mainit, hindi siya talaga appropriate. Pero alam nyo ba na ang mga babies, mas gustong-gusto talaga nila yung sinuswaddle, especially the newborn. Kasi mas nafe-feel pa rin nila na sila ay nasa loob ng sila pupunan, yung hindi nakakagalaw, yung limited lang yung movement. Yung parang kahon na kahon sila and talagang nakakatulog sila ng mahimbing at mahaba kapag nakaswaddle. Number three is, naririnig nyo na ba yung white noise? Yung white noise kasi is very applicable sa mga newborn kasi ang sound nito is parang maingay and disrupting for us sa mga adult. Pero sa mga newborn, alam nyo, ito pa yung nakakapagpatulog sa kanila. Kasi nai-imagine ulit nila na sila ay nasa loob ng sila pupunan. Na naririnig nila yung kain ni mommy, yung galaw ng blood, yung tibok ng puso, yung mga ganon. Meron nabibiling ganon na machine for white noise. Pero syempre, medyo pricey siya. So for now, alternative natin is electric fan. Buksan mo lang yung electric fan kahit hindi mo itapat kay baby. Basta marinig lang niya kasi similar yung tunog ng fan sa white noise. Kailangan yung environment niya is conducive for sleeping. For example, kailangan cool temperature, hindi mainit, hindi magiging irritable si baby para komportable siyang matulog. Kailangan dark room din. Sanayin mo na si baby na matulog in a dark room. Kapag dark kasi ang room, meron na release na hormones na pampatulog. It helps your baby to sleep easily. Kahit naman tayo, di ba, mga adult, we can easily sleep sa dim light and cool temperature. Next naman is observe your baby's sleep tendency. Ibig sabihin, kailan ba siya inaantok? Anong oras ba siya inaantok sa gabi? Ilang oras ba siya natutulog? Ano ba kahaba? Ano ba yung mga routine na nakikita mo na kapag ginawa niyo yun is aantukin na siya. In that, pwedeng maging clue yun sa'yo or maging routine yun na ni baby na kapag ginawa niyo na yan, next is matutulog na. For example, after warm bath, for sure aantukin talaga si baby. Once you dim the light, for sure aantukin si baby. Mga 7 p.m., yan na yung time na aantukin siya. So yun yung mga sleep tendencies that you need to observe para magkaroon kayo ng routine ni baby. Next, ito kailangan mong maging consistent dito. Always put your baby to sleep in the same place. Hindi pa iba-iba. Kung sa crib lang matulog. Kung sa kama, kung co-sleeping kayo, doon lang. Para alam ni baby na kapag nilapag mo na siya sa kama or sa crib niya, yun na yung time na kailangan niya ng matulog. So, kailangan lang din talaga natin maging consistent para magkaroon sila ng idea doon sa place kung saan lang sila matutulog. And lastly, put your baby down when your baby is drowsy. Yun talagang inaantok na talaga siya. Makikita mo na meron na silang eye movement or relax na yung muscle nila. Ibig sabihin na deep sleep na siya. So, pwede mo na siyang ilapag. Hindi yung kakapikit pa lang ilalapag mo na siya. May tendency talaga na magising siya. And if that happens, mas magiging irritable si baby at mas mahirapan ka ng patulugin siya. And yun yung mga isa sa teknik ko talaga noon na kapag tulog na, doon mo lang siya ilapag. Ito additional tip ko based sa aking experience. Alam niyo, huwag niyo sanayin si baby na sobrang tahimik ng environment kasi kayo rin yung mahihirapan. Kikilos kayo na parang magnanakaw niyan kapag ganon. Umpisa pa lang, sanayin niyo na sila na hayaan nyo lang na bukas yung TV, nagdadaldalan kayo, maingay kayo, para they can sleep pa rin kahit na maingay yung environment nila. Basta yun lang, kailangan madilim lang, dim light lang. Komportable siya sa temperature. Yun yung mga the best technique na maire-recommend ko sa inyo. So, sana sa mga mommies dyan, lalo na sa first time mom, meron na naman kayo natutunan dito sa video na to. So, again, thank you for watching my video. See you next time. Bye!